Desidido ang Department of Finance na iapela ang temporary restraining order na nakuha ng Mighty Corporation sa ginawang raid sa kanilang warehouse. Samantala, nadiskubre naman ng DOF o ng Department of Finance na pwedeng makabili ng peking cigarette tax stamps sa isang kilalang website. May report si Bernadette Reyes. Nabisto ng Department of Finance na may nabibili palang fake cigarette stamps sa online store na Alibaba.com. Maaari daw kasing sa online store gaya nito nakukuha ang mga fake stamps na ikinakalat sa bansa. If you go to Alibaba.com, okay, you can see there an item to buy fake Philippine cigarette stamps. In fact, I just wrote a letter to Jack Ma to ask him to remove it from his website because that's hurting the Philippine interest. Hindi masabi ng DOF kung magkano ang maaaring nawawalang kita ng pamahalaan dahil sa pagbebenta ng fake stamps dahil hindi nila namomonitor kung sino ang mga bumibili nito. Pero ang sigurado, hahabulin daw nila ang mga hindi nagbabayad ng tamang buwis. Sa umunay paggamit ang peking tax stamps din hinahabol ng gobyerno ngayon ang Mighty Corporation, isa sa pinakamalaking tobacco company sa bansa. Hindi pa raw nakukwenta ng Finance Department kung magkano talaga ang kailangang bayaran ng kumpanya. Naging mabagal daw ang kanilang pagkwenta dahil na rin sa mga ginagawang pagtutol ng mga abogado. If the claim is not paid right away, then we will have to file a case, right? But if we claim, we say, okay, you owe us, I don't know, whatever amount is it, let's say 10 billion pesos, and he pays it, there's no more case, right? But we have to find first the total amount. And we are still in the process of doing that. Posible rin daw ipag-utos ng Bureau of Internal Revenue ang pag-iimbestiga sa tax returns ng mga may-ari, opisyal at ng mismong kumpanyang Mighty Corporation. Desidido rin ng DOF na iapila ang temporary restraining order na nakuha ng Mighty Corporation sa ginawang raid at inspection sa kanilang warehouse. We're moving to lift the TRO, of course. We're moving very quickly to lift the TRO. We have already discussed this with the Executive Secretary and with the Department of Justice. Yes, and we will pursue lifting it. We will even go to the Supreme Court if necessary to lift that TRO. Maging ang palasyo nagsabing hindi palusot ang Mighty Corporation sa asunto. Yung criminal case, hindi na ako compromise yun. Kano ba talaga ang liability mo? Ayon naman kay Attorney Siegfried Fortun, ang abogado ng Mighty Corporation, sinusuri pa ng Bureau of Internal Revenue o BIR ang mga umano'y peking excise stamps sa mga produkto ng Mighty. Kaugnay naman ang pahayag ni Panelo, tiniyak ng kumpanya na patuloy ang pakikipag-ugnayan nito sa investigasyon ng BIR at maging ng Department of Justice. Handa rin daw silang tumugon sa mga inihaing kondisyon ni Pangulong Rodrigo Duterte, kaugnay na mga issue sa buwis na kinakaharap ng kumpanya. Bernadette Reyes, GMA News.